sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa gitna ng matinding labanan, patuloy na sumugod ang dakilang hari ng kabute, gamit ang hindi inaasahang sandata, ang kanyang puwet, kasabay nito, umalingaw ang kanyang galit na sigaw, "Pinatamaan mo ang ulo ko, pinatamaan mo ang ulo ko." Si Master Randeng, namimilipit sa sakit, bumagsak sa lupa, nanginginig ngunit puno ng galit, bahagyang lumingon habang nakadapa, saka matapang na nagwikang, "Nilalang ng kasamaan, may tapang ka ba para hayaan akong bumangon?" Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga gamot, at sa isang iglap, walang alinlangan nilang iginapos ang kamay at paa ni Master Randeng, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, agad siyang hinayla pataas, ngunit sa kanyang isipan, kumulo ang kanyang galit, "Patayin na lang ako agad, matapos akong ipahiya sa harap ng lahat ng isang kabute, paano ko pa maliligtas ang mga tao?" Samantala, ang hari ng kabute, na may mabagsik na ekspresyon, tumingin sa mga medicinal kings at matigas na nagwika, "Inihanda ko na para sa inyo, hindi ko na kayo pakikialaman sa natitira." Kumikinang ang mga mata ng mga medicinal kings, puno ng kasabikan, "Kami na ang bahala, hihihi." Nakaramdam ng matinding pangamba si Master Randeng, at sa pawisan niyang mukha, sinubukang lumaban gamit ang matigas na tinig, "Kayo? Ano ang balak ninyong gawin? Hindi kayo patatawarin ng Buddha." Ngunit nang inig ang kanyang katawan sa takot sa sumunod niyang iniisip, ito na ba ang sandali kung saan mararanasan ko muli ang kahihiyan mula 100,000 taon na ang nakalipas? Sa malayo, isang puno ng gamot ang pinagtulungan nilang Hong Chenny, Li Wuji, Fan Dezheng, at An Miaoyi, habang si Ye Junlin at Bai Shaoxi ay nakamasid sa itaas ng bangin, biglang nakaramdam si Ye Junlin ng kakaibang enerhiya, isang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Kawili-wili, ang aura roon ay di pangkaraniwan, lampas pa sa lahat ng medicinal kings. Inisip niya, sa wakas, nagpakita na ang tunay na kapangyarihan sa likod ng Medicine King Valley. Samantala, ang Star Primordial Tree, nag-aalalang lumuluha, nagsumamo, "Mga kagalang-galang, itigil ninyo ang laban, nagkataon lang na napadaan ako. Hindi ako kagaya ng ibang gamot na inaalipusta ang mga tao, ano ang gusto ninyo, ibibigay ko na lahat." Agad na itinuro ni An Miaoyi ang kanyang kamay patungo sa matitingkad na bunga ng puno. "Talaga? Ang mga prutas mo ay mukhang napakaganda." Sa narinig, pawisan at takot na tumingin ang puno ng gamot sa sarili niyang bunga, "Ito ba? Basta't pakakawalan ninyo ako, ibibigay ko lahat sa inyo." Walang pag-aalinlangan, niyugyug ng puno ang kanyang mga sanga, isa-isang bumagsak ang mga prutas nito. Hindi ito kinakain ng mga espiritual na hayop kahit bumagsak sa lupa, kaya sa inyo na lahat. Mabilis namang lumundag sa tuwa si An Miaoyi. Iniunat ang mga kamay upang saluhin ang mga bunga, puno ng sigla at pananabik. Sa parehong sandali, masayang nagwika si Fan Dezheng, puno ng pananabik, "Miss, ito ay isang Star Primordial Fruit, kapag kinain mo ito, mapapalakas ang iyong star power, isang napakalaking biyaya para sa iyong katawan." Pagkatapos, agad niyang pinulot ang mga nakakalat na bunga sa lupa, saka nagpatuloy, "Noon pa ay hinanap ng Asking Dao sect ang buong Guangzhou province ngunit hindi nila kailanman natuntun ang bakas ng prutas na ito, at ngayon, nakakuha tayo ng 12 sabay-sabay, isang pambihirang pagkakataon nito." Sa narinig, namula sa tuwa si An Miaoyi habang hawak-hawak ang mga makikinang na Star Primordial Fruits. "Tama ka, Uncle Fan, hindi nasayang ang paglalakbay natin, kapag naisalang ko ang mga prutas na ito, tiyak na lalampas pa ang aking star power sa dati." Sa sandaling yon, mahinhin ngunit puno ng pag-aalinlangan ang boses ng Star Primordial Tree nang magtanong, "Mga kagalang-galang, maaari na ba akong umalis ngayon?" Agad namang sumagot si Hong Chenny, may kunot sa noo at malamig ang tinig, "Lumayas ka." Sa narinig, nagmamadaling tumakbo ang Star Primordial Tree palayo habang paulit-ulit na nagpapasalamat, "Maraming salamat, mga nakatatanda." Samantala, sa tuktok, bahagyang ngumisi si Ye Junlin at matigas na nagwika, "Mga kasama, may kakaibang aura sa banda roon, puntahan natin, baka sakaling matuklasan natin ang tunay na puwersa sa likod ng Medicine King Valley." Sa narinig, lumiyab ang determinasyon sa mukha ni Li Wuji, mahigpit niyang pinisil ang kamao at nagtanong, "Talaga ba, sa wakas kaya nating tuklasin ang lihim ng Medicine King Valley?" Habang sa gilid, tahimik na nag-isip si Hong Chenny, bahagyang may pagkalito sa ekspresyon, "Bakit hindi ko maramdaman ang anumang aura? Totoo bang nasa ika-9 na antas lamang ng Chi Refinang siya ngayon?" Samantala, lumapit si An Miaoyi kay Ye Junlin, may ngiti sa labi habang inaabot ang mga bunga, "Young Master Ye,
ang lahat ng mga prutas na ito ay dahil sa iyong dalawang disipulo, gusto mo bang kumuha pa? Ngunit marahan lamang na itinaas ni Ye Junlin ang kanyang palad, tanda ng pagtanggi, hindi na kailangan, kunin mo na lahat. Sa sandaling yun, humanga si Fan Dezeng sa kilos ni Ye Junlin, tunay kang matuwid, young Master Ye, sa hinaharap, kung kakailanganin mo ang Askeng Dao sect, huwag kang mag-atubiling utusan kami. Sa narinig, simpleng ngumiti si Ye Junlin, saka bahagyang itinaas ang isang kamay sa gilid, napakabait mo naman, Tara, sama-sama tayo. Makalipas ng isang stick ng insenso, biglang natigilan sina Fan Dezeng, An Miaoyi, Li Wuji, at Hong Chenny, nanlaki ang kanilang mga mata sa matinding pagkagulat, at halos sabay-sabay na nagbulalas. Ano to? Paanong napakaraming Medicine King level na halamang gamot dito? Diyos ko, langit, hindi ka panipaniwala, sobrang hindi ka panipaniwala. Sa ibaba, pinapalibutan ng mga makapangyarihang Medicine Kings ang mga cultivators, tila nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Samantala, si Bai Xiaoxi, may bahagyang pagtataka sa mukha, itinuro ang isang figura na nakagapos sa isang puno. Master, ang madilim na bagay na yun, parang pamilyar. Sa sandaling yun, lumalim ang pagninilay ni Ye Junlin, saka nagwika ng may pagtataka, gaano nakatagal, paanong nauwi sa ganito ang matandang kalbo na yan? Ang marangal na Master Randeng, ngayoy nakahubad matapos ang matinding pagpapahirap ng mga Medicine Kings, ang kanyang katawan puno ng sugat at pasa. Samantala, sa ibaba, malakas na nagtatawanan ang mga halamang gamot habang nilalaro ang mga cultivators na tila laruan lamang. Dali, gumapang kayo, tumahol na parang aso. Hindi natinag si Ye Junlin, mariing nakatitig sa mga medicinal herbs, nakatawid ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, para maisantabi at maliitin si Master Randeng at ang mga cultivators ng Eastern Region ng ganito. Mukhang hindi basta-basta ang puwersang nasa likod nila. Sa gilid, mahigpit na nakatingin si Li Wuji sa kanyang kutsilyong pangkusina, saka nagwika, kung mas makapangyarihan ang medicinal herb, mas mataas ang grado nito, baka isa itong Supreme Grade Great Medicine King. Biglang lumingon ng Scarlet Essence Ganoderma Medicine King, malupit ang titig, saka sumigaw, kayong mga bago rito, tingnan ninyo ang sinapit nila, magmadali at lumuhad para humingi ng awa. Ngunit hindi natinag si Ye Junlin, ngumiti ng may paghamak, saka tumugon ng malamig, gusto kong malaman kung sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong tapang. Sa kanyang pagkakagapos, bahagyang tumingala si Randeng, damapo ang alikabok sa kanyang kalbong ulo, saka matalim na nagwika, bata, tamasahin mo pa ang pagiging tao mo ngayon, hindi magtatagal, pagsisisihan mo kung bakit ka naging napaka-inosente. Biglang napahinto ang Scarlet Essence Ganoderma Medicine King, nanlaki ang mga mata sa pagkagulat, saka pasiga na nagtanong, isang binatang may pilak na buhok, ikaw ba ang tumalo sa Thunder King at Ginseng King, pero sayang, ngayon na narito na ang Great Mushroom King, isa ka na lang laruan namin. Sa sandaling yun, umalingaw-ngaw sa paligid ang mga sigaw ng Medicine Kings, puno ng matinding determinasyon, Great Mushroom King, Great Mushroom King. Samantala, si Fan Dezeng ay pinagpapawisan, nangangatog sa matinding pagkabahala, Great Demon King, may ganito palang kasuklam-suklam at nakakatakot na nilalang dito. Kasabay nito, si Hong Chenny ay mahigpit na nagnitngit ang kanyang mga ngipin, puno ng pag-aalala, kahit ako sa kasikatan ng aking lakas, hindi ako mangangahas tawaging Great Demon King, sino ba talaga ang nilalang na ito? Ngunit hindi natinag si Ye Junlin, kalmado siyang ngumiti, saka nag-cross ng mga braso sa harapan ng kanyang dibdib, talagang gusto kong makita kung anong klaseng nilalang ang Great Demon King. Ngunit sa sandaling lumingon ng Scarlet Essence Ganoderma Medicine King sa kanyang likuran, wala na ang Great Mushroom King. Biglang tumakbo ng mabilis ang Scarlet Essence Ganoderma Medicine King, tila nagmamadaling puntahan ang Great Mushroom King, pasiga niyang ipinahayag, dakilang hari ng kabute, narito ang pinakamalakas na kalaban, tanging ikaw lang ang maaaring tumalo sa kanya. Sa sandaling yun, isang napakalaking asul na figure ang lumitaw, naglalabas ng malakas na enerhiya. Samantala, nagulat si Ye Junlin, napakunot ang noo, saka matalas na nagtanong, ikaw ba ang pinakamalakas na nilalang sa Medicine King Valley? Sa parehong sandali, nanlaki ang mga mata ni An Miaoyi sa pagtataka, ito ba ang dakilang hari ng demonyo? Sa narinig, agad na tumindig ang Great Mushroom King, ipinatong ang mga kamay sa kanyang baywang, saka may bahagyang pag-aalinlangan ngunit matapang na nagwika, naku, tama yan.
Biglang napahinto sa gulat si Hong Chenny, nang may pananalig, itinuro niya ang figure sa harapan nila. Hintay, ito ay ang Immortal Chaos Mushroom. Sa kanyang panunuya, agad na nagtanong si Ye Junlin, bahagyang humalukip-kip, Wang Kuihua, ang sabi mo, ano ngang kabuti yan, malakas ba talaga yan? Walang pag-aalinlangan, agad tumugon si Hong Chenny, may ningning sa kanyang mga mata, ito ang tinatawag na Immortal Chaos Mushroom. Sino mang kumain nito ay maaaring tumaas ang lakas at mahaba ng kanyang buhay, ang mga benepisyo nito ay walang katapusan. Ayon sa alamat, ito ang pinakamalapit na bagay sa isang immortal medicine. Sa sandaling yun, si Fan Dezheng ay napakunot noo, pinagpapawisan, saka bahagyang nag-alala, malapit sa isang immortal medicine, hindi ba't ito ay isang supreme grade great medicine king? Ang kanyang cultivation ay nasa golden core completion, young Master Ye, mag-ingat ka, kung hindi, hahanap kami ng paraan para lumabas dito gamit ang teleportation. Ngunit nanatiling kalmado si Ye Junlin, may tiwala sa sarili, saka iwinagayway ang isang kamay, huwag kayong mataranta, alam ko ang ginagawa ko. Sa sandaling yun, naghanda ng pag-atake ang Great Mushroom King, saka pasiga na naglabas ng matinding sama ng loob. Kayong mga tao ay napakasama, wala kayong iniisip kundi kainin ako, bakit ninyo ginulo ang aking mahimbing na pagtulog, bakit? Sa isang iglap, sumugod ito patungo sa grupo ni Ye Junlin, naglalabas ng napakalakas na presyon at asul na chi. Samantala, nanatiling nakatayo si Ye Junlin at ang kanyang grupo, matamang nakamasid sa paparating na pag-atake ng Great Mushroom King. Sa parehong sandali, si Hong Chenny ay pinagpawisan, mariing nag-isip, anong matinding paniniil, ang puwang namin sa lakas ay sobrang laki. Sa sandaling yun, nagpalabas si Ye Junlin ng isang gintong chi, pinagsama-sama ang enerhiya sa kanyang daliri, saka may kumpiyansang nagwika, saktong dumating sa tamang oras. Agad niyang hinampes ang kanyang atake, bumangga ito sa papalapit na puwersa ng Great Mushroom King, sa isang iglap, tumilapon ito sa ere, napamulagat ang mga Medicine King sa nasaksihan, saka nagbulalas ng sabay-sabay, puno ng matinding pagkagulat, dakilang hari ng kabute, sa parehong sandali, napalunok si An Miaoyi, pinagpapawisan habang nabibigla, Uncle Fan, ang mga galaw ni Young Master Ye, parang hindi apektado ng paniniil ng Chi Refining Realm. Nanlaki ang mga mata ni Fan Dezheng sa gulat, bahagyang napatigil bago nagsalita, anong kamanghamanghang pamamaraan, paanong kaya niyang baliwalain ang mga limitasyon ng Medicine King Valley. Samantala, si Hong Chenny ay napakunot noo, may matinding pagkalito sa kanyang isipan, hindi ito makatwiran, paano niya ito nagawa? Ang Medicine Tribe ay makapangyarihan dahil sa mga batas na itinakda ng Medicine Venerable, at ang mga batas dito ay pamamaraan na tanging mga immortal lang ang may kakayahang gamitin. Kapag pumasok ka sa sakop ng Medicine King Valley, apektado ka dapat ng mga patakarang ito, maliban na lang kung may isang nilalang na maihahalin tulad o nakakahigit sa nagkas ng mga batas, saka lamang maaaring baliwalain o sirain ang mga ito. Sa pagkalito, mariing tumitig si Hong Chenny sa likuran ni Ye Junlin, patuloy sa kanyang malalim na pag-iisip, hindi kaya siya ay, hindi, imposible, hindi maaaring ganoon ang kanyang pagkatao, hindi pwede, kung ganoon, wala na akong pagkakataong makatakas sa kanyang demonyong kuko. Ngunit biglang nagsalita si Li Wuji, tila may napansin, Wang Kuihua, ayos ka lang ba? Sa galit, agad lumingon si Hong Chenny at pasiga na bulyo, lumayas ka. Napatigil si Li Wuji, nagtaas ng kamay, nagtataka, nagtanong lang naman ako ng pabulong, pero nasaktan ko na naman ang damdamin niya. Sa parehong sandali, napanganga si Master Randeng, nanginginig habang unti-unting napuno ng matinding pag-aalinlangan, Buddha, ano ang nangyayari? Ang palad na pinalo niya sa akin dati ay tila walang halaga kumpara sa lakas ng pinakawalan ng Great Mushroom King, pero ngayon, siya mismo ang nagpatalon sa ere sa Great Mushroom King, ang Buddha puso ng matandang monghe na ito ay malapit ng bumagsak.